Hello, CDO, CIO. Here we go. This is Jane Abaday from the City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our City Information Officers, Jade Alicer, and assisted by Sir Ian Fuentes. Maayong buntag ganin yung mga igala. It's a brand new day and a brand new episode para sa itong programang ang Konseho karon. So sa itong mga tigpaminaw over DXCC, RMN, hello, maayong buntag kaninyo. Ug syempre sa ating mga live viewers sa CDO or Cagayan de Oro City Information Facebook page nato, good morning and malipayon kayo tanong sa Miyembro. Sa 21st City Council lang ato ang makauban live na live here sa ato ang CIO studio here in CDO. So let's welcome right now one of the freshest space pero ang pangalan dugay na natong nadunggan, no? Kauban nato live here City Councilor Christopher Goke. Good morning. Hi, good morning. Dili ko makay, sa imo ko makay. Siyempre, Hi. shout out first, greetings sa ato ang mga tigpaminaw o viewers karon cons. May buntag sa tanan, akong mga supporters, so sa akong family, akong asawa, Maria Elaine Angelica Can Goking. O niya, akong baby, Natalie Marie Goking. So, sa akong papa, si George Goking, o sa uban po nga, wako kailaw, apo sila kaila sa ako. Direta mag-ila-ila. Oh wow, lagi. It's a perfect show, no? Kay, syempre, it's our first interaction, one-on-one interview kay base nga sa itong programa, ang Konseho karon. So excited kay ta madunggan ang mga programa or any movements nga gihawiran ng mga chairmanship sa mga komitiba ni City Councilor Christopher George Goy. Pero una sa tanan, no, how do you start your day? Kamusta man so far, especially karon nga padul na ang December, ang holidays. So how's the life of our City Councilor here? Kung holiday mong gani or dili, the day starts with akong ilisdan ang diaper sa akong bata. Ako ding liguon, isigurado nga makaskwela siya. Then, like you, mag-apas og kukog mga assignments sa law, magbasa. And then, kung nay oras, maka-gym, pero pinano ko ka man sige nga na una ko tayo mag-gym. So, after ana, for the afternoon, government work na dahil kasagara. If wala yung mga morning affairs, if wala yung mga inspections, wala committee meetings, then afternoon akong schedule sa mga government na akong nga malakaw. Grabe. That's so, sama silang ginaingon, no? You wear too many hats. No? Kung pwede palang tawagon nga superman na to mga city councilor, mga higala mo rin sila nagyo, diba? Not just a public servant, but also a father and also a law student. Lost Student. na ba? Yeah, so shout out sa atong mga schoolmates over Liceo Law. So kami ni Chris, no, City Councilor Chris, kay always seeing each other around in the campus. Actually, di na tinod kailangan may schedule. Pero at least we're on the same page sa among law school life. Pero eto na nga din, very excited me mga itong mga higala makaibalo sa mga chairmanship ng magiawiran karon and so far kamusta man but before we head on to mga kalihukan over your chairmanship sa imong mga committees, syempre how was so far the 21st City Council? Well, gwapo man siya. Kay daghan may mga bag-o. So, dili gihapon kay dili pa sabot daghan bag-o kay taas ang pasensya sa mga tao. Kuan lang yun. Dili lang ka walay feeling mura bitaw kag nag-solo lang. Kay kung nami di masabtan magtinawaga rami. Unya swerte pod mi nga ang among mga kauban though dili mi ka caller kay mo assist gyapon sa amo ang mga functions at mga committee meetings mi. And of course kanang kami sad mga kauban with the older city councilors nga taas na inang experience kay grabe po sila mag-assist labi na kay majority floor leader at Cabanlas nga grabe kay sa mutabang makahatag og advice imong papa si Roger Abaday ang kuan daghan gyud kay kag matun-an sa iyang pagchika-chika sa plenary og sa mga committee meetings kay night times sa ako ang joint committee meeting with katong sa imong papa tong safety and security o katong consumer protection with Jan Rodriguez kay daghang kong natun-an kay mga veterano man na sila. So while we're making amendments sa ka-ordinance, daghan mga input nga gikan sa ilahang nga murag, oy, gwapo sad, may na lang kay at least complete ang atong ginabag-o nga balaod. Other than that, murag naanad manggod ko nga for 9 years pati pod ikaw sa tag pangampanya. Uy. Unya lahi ra man din nang may mo kag
kandidato lahi pod ng mahimo kag politician, dili gyud day siya kuan. It's not the same kay baguhon ko nimong tanan. Di na ka pwede mag ano. Work 360. 360. 360 gud ang pagbago sa life, no? So, at least karon na compare na nimo ang Chris Guking before and the city councilor Christopher Guking now. Kaya kaning si Jane Abaday, ako man ang mentor sa una Uy. sa voice acting. Yes. Kaya numdum pa ko, ano pa si Jimmy? Yes, na pa si Sir Oh, Jimmy. Yeah, I remember. para story time sa ato ang mga higala na for sure si Chris is si Cons Chris no is also part of the showbiz industry. Dili, wala. Kuha na ako. So ano na lang, para mas klaro para sa mga higala, who was City Councilor Chris Guking before siya nahimong public servant? Well, before, involved ko sa mga non-government work sa una sa Manila na ako'y tribal community sa Tarlac. 2 years kapin ko na dito sa Abiling Tribe. Ang ako ang partner dito kung asa ko puyo kay IPMR na nila karon si Johnny Basilio. So naghimo mi og Sustainable Livelihood Project dito nga ang ilang mountaineering program gisumpayan na mo sa holistic nga tourism package nga naa slay backyard farming, naa slay menu nga kumusaka ka din na ka magdalag sudan kay dito napaliton sa ilang community. And after 2 years, nibalik din ko sa syudad, nagtawag akong papa nga, pwede ba daw ko mutabang siyang kampanya? Unya, nananggit ko siya nga, before ko muli, kay hanggat ko sa tribal chieftain nga, ako daw mag-repopulate sa ilang duha ka sityo. Kay gamay man kay sila mga half Japanese na sila, kay gi-occupy man sa mga Japanese nga masundalo nga nagtago after World War II. Naghangyo sila kung pwede ba na ako padaghanon ilang lahi para tag-as po nila ang mga kaliwat pohon. Ana akong papa, ilang. So, moto. Naunta ko yung sityo dito, duha ka buok, sityong Guking. Grabe. Diba? Karon kanina ibawan for sure sa uban nato nga mga higala, no? Grabe mo expedition po dahil mo hang life before. Then after ato, nag-meet ta. Yeah, I think that's I think in a way murag it's kind of public serving na gyapon, di ba? Makarelate ka gamay. Karang medyo before ko nag-start og campaign, at least makapulso na ko gamay sa mga tao. Tungod adto. Kaya in 2 years, nakakatkat ko bukid every week. So, around 80 climbs ko in those 2 years. Wow. Unyaw ako na itong kay ana si Papa nga magsigurado gud ka nga mag-sunblock kay kumuuli ka nga sunog kay ka. Medyo dili na kay wala na kay lamang kontra sa uban kung mangita kag trabaho. Sumoto siya paguli na ako gitabangan ako sa campaign. After pila ka months, wapat na nag-uban ato nga time. After pila ka months, nga sige bitaw campaign per day na kay mga 8 ka rallies, sigag sa bukid, handshaking. On after oath-taking sa akong papa, May man ang election, so May, hilom, relax lang until June. Pagka June, taman July, di mo ginap maagwanta nga hilom kayang balay, o kay gabuhaton. So at a wedding ni I forgot the name na. I went to a wedding, tapos naman dito sa talent manager sa mga old ABS-CBN stars dito sa Cagayan. Ano ko siya nga, sir, murag, feeling na ko gusto ko mag-host. Kaya ba? Na kayo mag-connect sa ako. Asa, sige, okay. Next week. Ato ta next week. Ano ko, man ko paingon. Ato ka kay Donnie Galigaw. Dito ko sa, sa ngalan na sa una. Mga higala, maglingaw-lingaw ta. So dito na nag-start. Then after like... So that's the start of the showbiz career. I-refer na rin ko kay Jane Yes. Abaday nga mag-radio show ka dito. Next thing you know, TV na Diba? dayon Next nga. thing you know, ato ang city councilor here na-feature sa Mag TV, sa MOR, and technically, basically, events host, most especially for Chinese weddings. So, dagan kang naagian sa imong journey, no? Murag, those journeys shape you through kung unsa ka karon right now. So, karon, what pushed you to enter politics? Well, may man ang agi sa akong papa. Lisod sad nga mawala ang legasiya. Nga dagan pud kay tag natun-an na observe during his term nga pwede po nato ma-apply karon. So, to improve on what was built na, mo na siya. Like, sayang pud kayo. Dagan na tag mga ideas, dagan tag mga communities nga gusto nato tabangan. So, there's no better way man good than to be in public office kay naana mo gud ka diha. Yes. Daghan mo gud kay discourage nga public office is not good, kay tanawon sige nabot sa gobyerno, sige nabot sa mga politika. But then one thing, before coming home, gi-remind ko sa akong maestro before nga you can hate
politics and government for what it is, but you have to appreciate it for what it can do. So this is what we're here now doing, Yes. trying to optimize what the government can do for the people. Correct, no. And we take inspiration of that sa mga gingon no nga nagyud ang passion no, ang syempre dedication sa ni City Councilor Chris sa pagserbisyo gyud kaninyo mga higala. Grabe. So murag nagdugo gametong ilong kay very English kaayo si Cons. English ba ko? Cons Ay, Chris nag-quote ako. Goki. Actually, kato English pa po ko kasabot. Pero of course karon let's get into the business kay syempre aside sa mga meetings here and there, mga events yung ginapilan, syempre ang pagtutok yun sa inyong mga komitiba, most especially on your chairmanship on Committee on Trade and Commerce and ubay-ubay sab nimo nga mga vice chairmanship on the Committee on Consumer Protection and Vice Chair as well for Committee on Subdivision, Housing Development and Landed Estate o Vice Chairperson usab ang ato ang City Councilor right here mga igala sa Committee on Games and Amusement. So sugdan nato with your Committee on Trade and Commerce. So how was it so far working together sa ato ang mga business sector after taking over? Kaya syempre kinipod nga committee is a well-known and nagipangalagaan po with your dad, with of course one of the outstanding city councilor here in Cagayan de Oro City. So shout out former city councilor Cooking. So how was it so far, the transition? Well, dukin man ako ni sila nauban. So, nothing new. Ang kuan lang That's yun. nice. Actually, di siya lisod. Kaya medyo plaster na mga tanan. And we're working man good heavily sa akong committee sa Trade and Commerce. Kauban ako forming DTI, Chamber of Commerce o DILG. So murag everyone is an expert na magud sa ilang ginabuhat. So ang amurang buhat sa balaod is really just updating. Wala gid may mga super major issues nga tackle as of the moment. We're just modernizing, being more relevant sa time. Kaya atong uban mga ordinance like kaning ang ato ang ordinance sa use of weighing scales. The last time I think it was produced in 1996. So at that time, ang gibutang na nato sa balaod if ever nga naay dili mo sunod sa paggamit sa proper weighing scales kay iligis, walay multa. So these are things lang dugay na kayo. Daghan kay petition to make changes on ya. Okay. Ang ato ra bagyong trabaho diri is really just to facilitate. Diba? Keep So, track, diba? I-keep track or reassess ang mga reassess. I-collate lang nimo ang mga requests sa mga stakeholders and shareholders, making sure lang pod nga dili pod kay nimo duot ang mga vendors, dili pod nimo sad nga pasagdan ang mga vendors nga mabusaran ang mga buyers. Correct. So all we're doing is really gathering. We're just a melting pot for all these ideas and all these concerns. Unya kita din mag-discern which deserves to go into the ordinance or what deserves to be given proper action. Kaya yung uban man good, sometimes ilang ipadala sa council pero pwede ra day nila mo-solve in the administrative level nga dito sa merkado lang sila na magstorya sa or sa mga homeowners before idala diri. It should be settled pa diay with the homeowners. So, ingana lang. Yes, at least masabtan na mo no ang works you do behind the scenes. Kaya syempre siguro sa tumayagala most of they see mga meetings lang pero at least ma-appreciate nato karon with the sharing of City Councilor Chris no nga there's lisod gyapon ang pagbalance diba kung which rights kinsay angay dunggon, kinsay angay nga makabenepisyo. So kana siya mga higala mga trabaho they work behind the scenes. So grabe gyud pud kayo sa mga nagpa-busy sa atong mga councilor that keeps them going no sila mga work. So recently you have the Department of Trade or DTI BOI or Board of Investment nga natay ginatawag nga assist mga higala awareness seminar to strengthen the investors and stakeholders. So could you share sa atong mga higala what are the relevant nga angay mahibaw-an nga mga butang sa itong mga higala with our DTI BOI o nahitabo nga seminar? Okay. One thing, aside from all the technicalities nga nahitabo dito sa seminar nga nahitabo sa Charlie Beach katong October 28, one thing that we got out of it was nag-demand manggod ang Misamis Oriental, I don't know, napatoy uban magod na Miss Ok. Napatoy other provinces nga nag-demand nga ngano man ang mga focus sa Board of Investments o other government agencies kay ilang ginayabo ang mga developments, ang mga budget sa Luzon o Visayas.
Nga for the longest time we were waiting gani nga ma-implement according to City Administrator Attorney Roy Ragas nga dugi na naghulat nga ang steel plant sa Iligan mo kuan lugar mo function to bring in more businesses and more jobs in this area, pero it's been idle since he was grade school until now. Unya, ang argument nato dre from Mindanao side was is it because amo kong gina-explain nga ngano man permita o lahi, ngano ato ang mga workers kay dili makakitag trabaho, unya ngano ang ato ang mga ang ato pong mga gina-produce nga mga students dili pod sila mauna sa or they're not given preference sa Luzon or sa Visayas, even though exemplary ang ato ang mga laborers. Makita na lang nimo mato kag abroad, magsakay kag cruise, mag-order kag kape, mag-order kag alak or cocktail, ang gusto sa mo kay Bisaya kay maklaro pa sa buhok bulaw kayo. So first thing, taga kuan ka, taga Philippines ka, o sa oh yes sir, taga Iligan, taga Cagayan, taga Agusan. So dili kay kasabot ang BOI nga where is this coming from? So, ginabalik-balik na mo among concern nga ngano permimi ulahi. So, pag ingon ni Attorney Roy Raagas nga, is it because we're from Mindanao? Rin sila nga, ay pa sila kasabot. Nga maybe it's because we're from Mindanao. Maybe it's not even because we're Bisaya na. It's because we're from Mindanao. So, one thing what we're lobbying for is matagaan pa og attention o focus ang Mindanao for other developments. Kay we are seeing other cities in Luzon, in Visayas, you have Iloilo, and it's always Davao. These areas, sige sila kalambo, pero kita kakabiyaan ta. So, hoping siguro the next time we meet on it, nga naanay mga further developments. Like number one, sa ato ang local board of investments, if you are going to set up a hotel, if you're going to set up, I'm not sure kung unsa gyud mga technicalities, and you should consult the local board of investments sa Cagayan. If you open a business, if you open a hotel, if you accredit with the BOI, na kay 6 years nga tax, I think it's called tax, basta you don't have to pay tax. Dili na kung gamit sa legal term. And then if you think about it, the tax that is due if you have these businesses kay 25% or 20%. Imagine how much imong ma-save not paying that for 6 years para ma-develop nimo imong business. And then according to the National BOI, wala kay sila nakuha ng accreditations from our businesses dire, and it's maybe because a lack of information lang or awareness or encouragement. So be aware. So manang atong one of the initiatives pod kuno sa local BOI is to raise awareness kay once you've already established your business, nag-start na mo, dili na mo maka-avail even if you found out 2 weeks later or I don't know, basi makaya pa naghangyo, but you find out 10 months down the road, ay pwede di ini, di na mo maka-apply unless you have improvements. I think like sa Chali Beach, pagka close nila, I think they got accredited, so naka-avail man siguro sila. I'm not sure good sa technicalities, but check with your local BOI. Yes, so how important para sa imuha Cons, no? So, unsa di ka importante ang mga investment sa usa ka syudad? One thing man good, there are many initiatives man good sa government to speed up the process of bringing in growth or development sa ilang areas. And then one initiative to speed it up is kanang Anti-Red Act nga ma-speed up lugar ang pag-secure business permit and all these other initiatives. But the problem is, usahay magud ang mga uban mga national agencies kay magbangga. We have the ARTA, but we also have many requirements from the BIR to set up or to maintain a business. So if one agency wants to make it easier, but naman po yung due diligence ang usa to make sure nga walay what do you call this? What's the term? They want to make sure nga there's compliance. So you have so many requirements. And then you have other agencies nga grabe ka stricto nga if you want to be able to provide large areas for development, let's say for example kani atong Dansulihon. I think naka-provide na ang BOI I think og 6,000 hectares. I think dili ko sure 600 hectares for investors. But then one problem nga kaka-encounter sa uban mga properties nga gusto nila mahatag to offer, put on the table for investors to develop on, kay usay maikog sila sa DNR or maikog sila sa sa Registry of Deeds or tax or sa city assessor. So there are many things manggod nga makapahinay gud sa inyohang mga affairs if you're relying mostly on the government, which is why gwapo kay na mga investors nga mosulod diri. Kay why? They already have the contacts, they already have the money, they have all the
basically, it's very fast. Butang nato, if you have an open lot, paliton ni Ayala, put up a mall, next thing you know, you have a mall with jobs, you have a mall with lots of establishments. Ana na kapaspas? Maybe 2 to 3 years na ana. Like what you see sa SM North Wing, paspas kayo. Additional jobs, additional businesses, and napagod ka atong SMDC. In a few years, you have a mixed-use complex, and then across the street, you have Manresa. And basically, nakagwapo sa investments. They're making jobs that weren't there in the first place. Yes. And they're providing opportunities for people with jobs already here to further in their career or find different careers, and then also to provide a different cultural experience sa mga tao nga nadiri kay nana mo yung mga bagong areas nga maglaag, nana mo yung bagong mga areas nga matambayan or madtuan. And then, na siya. It also invites a lot of people from outside of Cagayan de Oro City to come here. Kay karon sa una, kana bitang sinultian sa una nga, uy, kuan ka Abaday, kaunsa nimo na si Kapitan Roger Abaday? Oh, ako nang papa. Then mo ato ka sa Pikas, kaunsa man na nimo si kuan si Kagawad Floro? Ako nang kuan, ako nang tito. But then now, daghan na kay mga apelyido nga di na nimo di nimo malitok. You don't know where they're coming from. Unya pati sad sila, wa sila kabalo, asa sila lumad, which is nice because that means we're inviting lots of people here. And then that's why important po nga we also support our schools. Kaya ang schools man gyud na makapadala og mga estudyante diri from other places, and then we commend our schools po for doing well sa ilahang pag-compete among others kay ngano man ang atong mga silingan, napod tay mga taga Davao, napod tay mga Cebu nga diri nagaskwela. So we're bringing in lots of interested parties that can also bring their friends here. So we're very open to investors. Kay why? Their money that they're paying the government is also what we use to keep the government running. Yes, correct. It's like nga muraga domino effect siya. Domino effect. Diba? From the investment to industrialization to employment. And syempre, that all works kung healthy and growing ang economy, diba? Most especially here, diri sa Cagayan de Oro City. So makita nato karon mga higala no sa mga focus karon ni City Councilor Chris Booking. So from that scale, from the investment scale, syempre diri pud sa trade and commerce nga recently lang October 2, you have gito kay ninyo sa inyong mga committee ang pagtutok sa mga substandard ng mga Christmas decorations. Most especially, as I mentioned, the mga dual ng holidays. I think it's less than 50 days before Christmas. So far, how was the meeting went? So, unsa man ang mga covered ani nga mga items? Ang kaning Christmas decors, this is mostly ano man ni siya. Implementation naman siya. Na, okay. So it's the inspection of mga fireworks kay we want to make sure manggod nga dili tagapalit og mga substandard. What is substandard? Namo ko na siya yung mga seals, ICC o PS seal. Usay mo gud makita ni mga nana siya seal, but then it's already 10 years old, meaning basing gikuha nila sa daan or basing di na gid siya masaligan nga item. So that's why we have the DTI, we have the CDO CPCC, or OTIPC nga sila ang gatuyok-tuyok yun to check and to confiscate mga substandard. How do you identify them? Kamo mismo, kumato mo sa Kogon, nanatay kaking, nanatay Unitap. But then, makakita mo kitag street traffic lights, Christmas lights on the street nga mas barato. Nakabundle, pero walay sticker. Number 1, do not buy those kay simba ko lang, naka-less lagi mo, pero manay nakapasunog sinong balay. So, always check. Is the seal within 10 years of validity? So, don't buy anything from 2016 and backwards na lang so para sure. So the seal itself has its date already? Na siya Dapat date. check. Oh. And what we're doing po now, okay, di naman ni siya, I don't recall, did we make an ordinance ano kay nag-discuss or give me the how to implement lang gyud nga or how to execute making sure nga wala tay substandard nga mga Christmas lights. So we're going to be putting kanang charts lugar sa mga businesses for you to assess pod mismo kay we are only there during inspections. We're only there when we are there. But then when we're not, you have to be vigilant. Kaya po so mag-post mga guides. And then we're going to have another inspection before Christmas. Para po, residual na lang yun ng abilin sa mga substandard. Kaya at least we can get rid of as much as possible. And then, na po tayo ma-implement tayo mga penalties kay we don't support mga good people not following the law. And then, kana lang yun. It is assumed that everyone knows the law. So when you're breaking it, namo ginay mo consequences. Though this is not my decision,
kana lang ako yung ibalik for me nga we're just the ones facilitating, collating all the concerns and implementing what we think is best for the general public. Yeah. So at least na mga igalawin no nga it was discussed by the joint committee meeting man ni siya no na pay mga uban committees nga naglangkob ani nga discussion. So at least aware na to mga igala ron nga 'di ba mga substandard na mga Christmas decoration, fireworks. So does this limit only to that or syempre 'di ba mahal naman na po ng mga ingredients, mga spaghetti, mga macaroni salad. Wapo ni si Jade kaya mas kabalo pa siya sa akong ginabuhat. And Yeah. of course, I think mo expand ba ta na Yeah, mga we have limitations? So dili na siya. I'm not sure if na ba ordinance. We never took up the ordinance. We're just talking about it's the time of the year nga magtuyok yun me. So aside from inspection namo sa Christmas lights kay Christmas lights are being sold as soon as now. So pwede na namo na matuyukan. But then eventually, I think legally you're only allowed to sell fireworks after December 15. So after ana kung na kani with your dad among gi-amend ang ordinance sa use sale of fireworks. So kung unsa mong ma-approve by then following those guidelines, if you're not following those guidelines, so yeah, once magtuyok me, then confiscate and there might be penalties kay kaning pagtuyok nato sa fireworks is a technical working group with the PNP kay explosives man na siya. And then also with the BFP kay sa fire hazard, DTI kay these are consumer goods and then the other executive agencies diri like the Price Coordinating Council and the ROTIPC. Unya, I think uban pod ang uban mga committee chairman. Public and safety, most Yeah, public especially. safety kay fireworks buto, fire. And then daghan naman kay mga fires na itabo recently in the designated use of fireworks like atong sa may Boulevard. Katong nagsunog ang barangay 17. So morning we want the technical working group to revisit how we will put this down in the ordinance para on a case to case basis per barangay at least ma-identify gyud nato nga what exactly is safe per barangay. So the ordinance will be a guide for the barangays to be able to implement it on their level. Kay mubutang ta 50 meters from the barangay hall or 50 meters from a subdivision. What if walay 50 meters nga safe sa uban barangay, especially sa mga numbered. So man atong tanawon. And then regarding sa Christmas lights, we're gonna go around again. And at the same time, idungan po na muna siya og inspection ang mga Noche Buena ingredients. Kanang Noche Buena guidelines kay pag-abot like what happens dili man kay kuan karon ay Holy Week man din na siya kanang ingredients which is a good idea dapat nato din sa tutukan ang ingredients sa binignit kay 1 week or 3 days before Ay, nalayo na ta sa Christmas ni Oh, balik sa wait a- Okay. so Sige. this is the same scenario but this is a Holy Week which will also happen in Christmas. Correct. Kay sa Holy Week ang presyo sa langka, bahala kung sa kadag, kung sa kagamay, 1,000, 1,800, 2,500 sa makauna lang. In the same case, karong Christmas, kanang uwang, karon mapalit na nimo siya 350 o 420 per pag-abot og Pasko na siya sa 1,002, 980. Negosyante na yun ni si Dili, Consuelo. kaya ako Memorize ang mga presyo. Kaya ako may kapamalingki mo before ko nakagawad. Kay karon nga magtuyok-tuyok ko kay isod man kay dugay ko makagawa sa merkado so at least karon magsugo na lang ko kablo ko asa mo palit pero mo na siya ang mga presyo musaka na siya labi na sa mga Mga pang macaroni, mga pang macaroni. spaghetti, pang sa panagya lasagna. Oh. Kana gyud ang mga suki every Noche Buena no. So Yeah. for sure on December murag magkabisi na inyong mga operations. Yes. Ang mga inspections. Important yun nga na under visibility your kay at least sa mga committee, tao magduha-duha sila before sila mag-increase Correct. lang price kay napo na yung guidelines and we're also going to release it sa mga sa CIO o sa DTI nga page kung unsa gyud recommended price and if ever man gani pero walay gubot if ever man gani mahal inyong suki dito na mo pait sa barato but then if you really want nga actionan sa government pwede mo mag-file a complaint. Yes. But Pero then diba, abinin nyo nga nagsantahat lang dito si Councilor. Nag-inspection naman di ay. inspection actually kami dili na among it's not our duty to really go about the inspections kay executive ba na siya nga function but we're there lang to oversee kay what we see in the inspections is what we're going to use if ever na I need to amend or repeal or any ordinance. Discuss in the plenary. Kay lisod masad kayo nga magsitag ana din na siya you have to see for yourself gid mo sa importante gid mo tuyo. Pero diba? So maybe in the coming weeks, the next coming weeks or next month yun,
Murag makita na gid ka na mo everywhere for that. O dili may magsaba kanusa kay di na siya surprise. Surprise! Secret yan! So, right now pa lang, I hope this serves as a warning and as an awareness, no? Para sa atong mga daghan ga modus diha. So, Well- better yet, ayaw na naibaligya. Well, dili lang ta let's not say warning, maghangyo na lang gyud ta nga mo. Sunod lang ta sa balaod kay if masapon mo, na yung mga enforcing agencies who will do their job sa mga wala ni subay sa balaod o ni hangyo pod nato nga ayaw lang mo kasulod ayaw mo pagsulod og mga binuang kay luoy kay inyong pamilya. Luoy pod ang mga pamilya nga gapalit sa inyong mga produkto nga mahal pod kaayo. So ana na lang. So, take that from Councilor Chris Cooking. So, karon na, let's head on to your next chairmanship na ang consumer protection. So, na-mention ni mo ganina ang proposal sa digital weighing scale ordinance. So, nga i-let go naman nato tong mga daan ng mga weighing scale. So kani bag-o ra man ko ani gyud. So nakoy ideas but then in terms of experience mas kabalo gyud ang technical working group which is the DTI. Katong tanan akong giingon kanina or TIPCC do CPCC. I think napod ang basta daghan na sila. Other agencies. Other agencies. It's composed of Daghan multi-agency kayo. and departments, mga ikan. Yeah, so they were there before I was here. Unya, ang ilang advice gyud, I propose man ato ni i-revisit nga dili nato i-digital tanan mga weighing scales. Kaya at the end of the day, a weighing scale is a weighing scale. Unya, dili siya mag-malfunction if dili siya substandard pagkapalit, pagkabuhat, or kung wala siya gikubi-kubi. But then again, I realized ang cost of a digital weighing scale is the same cost as an analog weighing scale. And in terms of reliability, mas reliable ang digital weighing scale. So we all agreed sa technical working group nga once ma-implement na ning balaod or after ma-approve siya and once we start implementing it, all vendors of all kinds, whether public or private nga businesses, whether gatuyok mo, even if dili mo registered or dili mo authorized to sell like kanang mga nasa kilid sa merkado, ang bantayon kapon mana kay based on the ordinance, every weighing scale nga dili digital is a false weighing scale, meaning di na siya legal. So, why are we doing this? Kay, naghanap kay mga instances nga natay isilyo nato ang manual, ang analog weighing scale, pero makubian gyapon siya. How do we know? Naman ay random inspections like sa Cogon o sa Carmen, na ay magtuyok-tuyok na ay demo weight na 2 kilograms. Sa pagtuyok nila, ilang ipatong, tanaw nila kung sakto ba gyud 2 kilograms. O niya, sakto ba naka-zero sa zero gyud before patungan. O niya, daghan man gud kay gina-confiscate nga ang 2 kilograms, dito siya ma-landing sa 3.8 kilograms, so meaning plus 1.8 kilograms. O niya, ang merkado by at the point of having a public market is to be able to cater to the poorest of the poor and the less fortunate. O niya, may tabo na noon, kanang atong mamit sa kampanya, atong mga constituents, mamit nato sa Ororama o sa Save More, mutan na ko nga, ma'am, diri mo sa Ororama, kung dito diri mo sa merkado, ngano diri mo ni paingon magpalit og panakot og isda. O ano sila nga mura magyapon bad pag uli sa balay kay bugat ay kanang mas gaan man diya mong gipalit, so meaning nakubi ang timbangan dito sa merkado. So, ang imong magasto sa Ororama versus market same ra di ay. At least dito sa Ororama or sa Gaisano kung asa magani ka, at least naka-ref ang ilang mga isda. So, diri na lang mi. So, even the people nga buta nato mga four-piece beneficiaries, dito gyapon nimo makitaan kay nga naman according to them it's the same price anyway, so diri na lang ta. And then this is something that we don't want to encourage kay it's supposed to be there for a reason. So to be fair with everybody, we want to be fair pud sa mga vendors nga naatay balaod. And then there's already warning from SEBDA. If those who do not follow after ikapila nga warnings, wa pa man namo na-approve ang ordinance, after pila ka warnings, naagit tayo mga consequences. So at least inform na tanan, naragod na sa ilaha whether mo follow sila sa balaod or dili. Kaya we're doing this mo good for the mga consumers, kiloy mo kay sila. So one thing, we want to cover all grounds kaya di may gusto nga magsimig dakop, sige may confiscate, gusto good may fair good ang pag-implement. So one thing that we learned in the Carmen nga operation nga nag-embargo me og not me, wala ko adto. Si Attorney Ed Cabanlas, chairman sa Economic Enterprise, naka-embargo sila 20 kabuk weighing scales, 18 kabuk kay digital. And then ilang gi-assess ngano man before mo nila confiscate, i-check sa nila kung is it the weighing scale or the surface.
So, ang uban mo gud sa mga vendors nga makadungog ani, i-sure gud ninyo nga inyong mga lamisa kay pantay gud siya. Kay kung hiwi siya or kanang gakiyang-kiyang siya, madulaan gud ang timbang. So, para po dili mo confiscate ang inyong timbangan o para po dili ma-question ang inyong authority to occupy that space, i-sure lang gud nga plaster gud siya. Kay kung dili, di na mo gud na sila mosabot kay na mo gud sa balaod. So, the weighing scale, the use of weighing scale will be strict nga digital na and nanapod na yung mga Yes. penalties nga So- mapatakabon sa final. So far, naman ang ordinance karon. So Draft na siya. Pending na siya review sa technical working group and once ma-approve na sa tanan, we're gonna endorse it to the once ma-approve sa plenary by the committee as a whole, pasa na mo kay Mayor Clarex and if ma-approve siya, then good. Then we'll start implementing siguro after 15 days. correct. Diba, it's also one way of empowering ato ang mga most especially ang mga mamaligyaay, diba? Nga to be fair in trading ug syempre mag-reflect man pud na sa ilang actions nga ipakita nga honest sila sa ilang mga timbang, meaning the more consumer, diba? The more customer. Yeah. So But before that, ang ako mangudan we're just not protecting the consumers. Kay dito sa merkado, gareklamo po mga vendors nga, tanaw wado ako mga suki, di nakapalit diri. So ako nga naman po. Kaya among mga nasa palibot kay faulty ang ilang weighing scales, so nadamay sila tanan sa reputation sa mga gabinuang. Ang nahitabo na noon is tanan sa merkado kay di na masaligan ang weighing scale tungod kay kapila na sila gakaila dinha. So sa uban nga ga-follow gid sa balaod, nakulangan silang suki na minus ilang halin. So we're also doing this to protect and empower po the other vendors nga ga-follow gid sa balaod. We want to make sure gid nga ang mga repeat offenders di na pod sila pasagdan. yeah, see the cause and effect mga higala, no? So may kayo na karon nga natutukan yun na sa mga komitiba na involve ani, no? So hopefully sa next nga paglingkod diri ni City Councilor Chris Guki makakuha na tag-update sa maong ordinance, no? Kaya ang plan mo ko nato is kaning sa fireworks ordinance uban si mong papa dapat ma-approve na siya hopefully before Christmas. Uni kaning timbangan ng bayan, not timbangan ng bayan, kanang local digital weighing scale ordinance dapat ma-approve na po na siya before December kay every day nga Ay, oo. kakalangan siya I think kakadaghan ang biktima. yes, and December is one of the busiest days nga Mm. bibo kaayo itong mga local markets, no? So hopefully mga igala. So keep updated lang mo ana, no, sa ato ang sa mga official Facebook pages, sa 21st City Council or sa CDO City Council, and most especially but for sure mag-update si City Councilor Chris Guking. So follow him sa iyahang so what's your official Facebook page? Para Bira ma-follow George ka sa- Cooking. Ayan. Oh, di ba? Bira George Cooking. Bira George Cooking. Okay, so few more topics before ta mag-slam book question. So you're also keeping in touch, no, sa Committee on Subdivision, Housing Development, your vice chairperson. So how was it so far doing with the inspection, most especially sa Pueblo de Oro Development Corporation? Simple na na siya kay ang kanay manggong kuan. What happened katong nag-turnover si Pueblo sa ilahang area for road access dito sa may Bamboo Lane. Bamboo Lane. Sa'yo mo kay sila kastorya kay everything's ready na magud kay kanang Pueblo. Plus sila mo kay sila magtrabaho kay they're a real estate developer. So dugay na po sila nagtrabaho with Cagayan de Oro City kay dili man sila operate. So ang nahitabo ra gyud picture. Tanaw lang, okay, it's there, all the documents are here, humana. Ana ra gyud. And I think one thing that helps po is veteran na po kaya itong chairman si Ed Cabanlas. Munigurado yun na siya nga plaster ang tanan. So, igor ako magpa-cute. Ngayon mo ko bodyguard ni Ed Cabanlas. Pero it's nice knowing, no, nga we have these kinds of partners such as Pueblo, no, na usa sa mga dagko mga developers here in Cagayan de Oro City nga mag-work with the CDO, and I think this is the effect now nga they're willing to, di ba, maghatag og portion for or a pathway or nag-donate yun sa city of road lots and open spaces mga higala. So I think it's part of the trade and commerce as at the same time partnership with the city, diba, with the big developers here sa CDO. Yeah, kay number one of our major nga economic zones diri kay kanang Pueblo IT Park. So daghan kay trabaho, daghan kay negosyo, daghan pud kay mga consumers kakalipay didto. And then it's always a working relationship with them. Magud kay na What's the term? Pueblo IT Park? Pueblo IT Park. Oh, so we call that... Mo nang name gyud ana, pero Oh,
Kasi tawag ni Regatta Square man siguro ang tawag sa uban mga Yeah. mga bata sa natigulang na karon. Regatta Square pero Pueblo IT Park na siya. Pueblo IT Park. Mm. That's nice. Okay, Okay. they also have an upcoming development dito sa I think dapit sa Coresco nga 240 hectares, so there's a lot more coming from Pueblo So gyapon. could you tease us more kung unsa pa ang mga atangan nato ng mga developments here in the city? Are we expecting like a new hotel, a Yes. new resort, sa batong atangan? Most especially 2026. Naatay, no, it's not 2026, nasa 2028 pa. Na si Okay. Dusitani, na I think if I'm not mistaken, na si Apple One, musulod dire mga taga Cebu na sila. Actually, di ko familiar. Wa pa na discuss under my committee, but I know there are like mga 6 hotels. Wow. 6 hotels coming in the next The 3 next years. coming years. In the next 3 3 years. years. Wow. Oo. So by that time, kagawad na pud ka dire. Grabe, no? Ganina na kasi predict sa akong future life. Pero, thanks so much, di ba? Wala ta kabalo mga igala. Pero, syempre, one last topic, the barangay affairs. So, it's not part of your committee. So, Yes. this is a multi-sectoral nga meeting, and what is it good or what is very important na mahibawaan sa mga igalaan? So kaniya man ni siya, tungod kay nakasulod tag law school, namo ko to'y question tong ang dean namo si retired Judge Dean Boliosos nga dito sa questionnaire, what can you do for the law school if may mo kag law student dire? So, nakainomdom ko, pagtuyok na ako sa barangay, nag-ingon magutong usa ka lupon sa Mambuaya na medyo gakalibog sila sa ilang functions. What is the start of their jurisdiction and up to what? Exactly what solutions can they offer? Unsa pa dang mas may di na nila kaptan. So, akong gi-bring up ni Mayor, Mayor, what if ka, Mayor ba? Muuyon ba ka nga ato ning Tagalog additional support ang mga lupon? So, nalipay pod kay siya. So, after that, enroll ko law. Ako dahil giingnan si Dean Boliosos nga, Dean, basing po dita mag-partner na lang with LGU, kay ganan mo po kay si Mayor aning program. What happened dayon was, kaning lupon katarungan pambarangay, kaning katarungan pambarangay seminar is a partnership. Ang main program head gyud is DILG. Pero tanan nga nag-participate, nagid sila kaugalingon ng mga program si Liceo Law, Xavier Law, na sila CLEP nga program. Tapos naapod si IBP, ang nagtabang sa ako ani si President Greg Palogna, Attorney Greg Palogna o Vice President nila sa MISOR, si Attorney Melanie Cabanlas. And then kani sila, nana sila kaugaling na programs. But then we also have kanang OCA, Office of Community Affairs ni Mayor Clarex, o ang office ni Mayor po na sa mga programa. But then, ang difficulty mong nila is each group na sila kaugalingon nga perspective nga ilang ginahatag sa mga lupon. And then, it's always a case mong nga ang perspective sa DOJ, ang prosecutor, lahi compared to IBP, kay private mga IBP, lahi pod compared to mga estudyante sa Liceo o sa Xavier, o lahi po ng perspective sa DLG. So we thought, kami tanan nga, how about we put this all together, isakay na mo sa DLG nga program, and we contribute to this program. So ang nahitabo ani is You signed a memorandum of agreement Ah, or ah. understanding? Memorandum- Ano nga picture? Unsa Yeah, man ang- Memorandum of Understanding. Ang itabo magudaan ni is, I don't have a copy of it with me now. Pero si DLG, ang spearhead ani nga program, o niya si IBP will provide resource people Diba? for the Hindi- trainings. hindi mong systematic. Oh, actually this is a program, a 3-year program na all of these agencies will work together. So si IBP will provide their expertise, their consultants for the training, the regular training sa mga lupon. And then you also have si city prosecutor. I think may siya mo. No. City But, prosecutor. Yes, makita na to no sa mga nagtanong sa to sa live, makita na to here sa photo ang ilang picture with the memorandum Yeah. of agreement with sectors nga Mm. nag-contribute for this Yeah. program. mga And ilan. magpasalamat na ni Mayor kasi siya man magbayad ani. Yes. So, it's more expensive now. O niya, nalipay po siya kay nga naman. Ang kaniyang mga problema sa barangay,
many of the cases dili unta jurisdiction sa Lupon. Unya once ilang gi-take up ila ding i-endorse sa city prosecutor, dili mao pagka-prepare, dili pod maayo pagka buhat lugar o report sa ilahang Lupon or sa PNP, so mabalik ra sa complainant. And then at the same time taas kayo ang backlog sa city prosecutor kay naa sila yung mga waste lugar nga mga complaints, mga cases nga ma-consume ilang time. So what does that mean sa mga tao nga valid og complaint? Maghulat mo 2 to 3 or 4 to 5 months tungod kay dugay kayo dugay kay sila makabalik sa imong case tungod na sila yung mga junk nga dapat sa nila i-clear out. So what this will do, ang effect ani is mapaspas ang time of serving justice kay magaan naman ang workload sa atong city prosecutor. And also we have a College of Law sa Liceo who will be providing resource people on pati po si Xavier mga resource people umapon mapila man si Jane Abaday sa CLEP, di ba? Mandatory na, di ba? Correct, mandatory. It's a mandatory. It's mandatory for all the law students. Yeah. Pero yes, we get the point though, we get the value and appreciate nato na kay it's one way of empowering our mga lupon sa barangay nga they can litigate, di man yun litigate, but mediate sa mga properly. concerns sa ilahang barangay. So, and of course, presently as si Mayor, so thank you so much with the support of our City Mayor, Lando Clark, so even the agency nga nagpa-strengthen aning katarungang barangay nato system in Cagayan de Oro City. And thank you so much as well, City Councilor Chris Guking, for your time. But we want to suliton yun namong oras, so we have more time. I think few more minutes for our slam book. Okay, so meron tayong slam book. So nakasuway ba ka slam book before? Wala. So 3 questions lang ni mo ang bunuton. So Sige. ayaw ka bala ka, simple yan yung mga questions. But I hope mapakanta ka na mo dito. Ari ko makanta. So please read your first question. What are the top 3 things you always have in your bag? Bag. So can you show us your bag? Dala ba niya? Wala. May na lang. So unsa man ang top 3? So, nagay ko yung flashlight. Flashlight. Flashlight, kay you'll never know when you need a flashlight. Ooh. Well, As a Boy Scout. Boy Scout. Dala po kog wipes per me. Wipes. Og laptop. Laptop. Oh, diba? Ay na lang. So what type of Wala ko yung bags laptop do you eh. wear? Unsan sa? You change Wala ko your laptop kaya basta mainitan ko kung dalag laptop. Dalag bag. Ayun, na laptop po. Bira na yung bag. So, di na ko magdalag laptop. Murag very survival kaayo imuhang mga instincts, no? So, what are the type of bags you carry? Backpack ra gyud. So ma-backpack. Usa ra gyud ka backpack. Okay lain bag. Okay. Actually, akong bag gani is I think 45 pounds. Bukat kayo. Wow. Even if sa imong mga... 45 pounds. Di ba? Bukat ang bag. Okay. So, what 20 about pounds. if ka ng mga social gathering, ng mga mga inana nga look, so you don't carry a bag anymore? Nagyan akong backpack. Always a backpack. Murag estudyante. 3 questions lang ko. Sige, go. Okay. What part of the human body that you find attractive? Ooh. Ang heart. Kay matigulang man ka, heart and brain. Kay inikatigulang nimo, di na makagwapa. So, make sure good nga, after you age and after mawala, after magka-wrinkles na ka, mudako na ka, kay may imong batasan, o dagan kag naibalaan, kay kanang gwapa nga naong, kung magdugay mong uban, kung kay masturya, di na din kagwapa. So, Diba? The beauty. dapat smart and compassionate. Diba? The beauty inside ang maka-attract ni City Councilor. Pero marag na naman, na-catch naman, attracted naman. Attracted naman. Timing lang nga na akong asawa gwapa po yun. Wow! Next question. And last question. Yes. Choose your superpower. To be able to breathe underwater or lift heavy I things. think ka na nga mga questions, yun yung mga ganahan. Abe? To be able to breathe underwater or lift heavy things. Dapat lift heavy things. Kay sa panahon karon nga, dagan bagyo, dagan baha. In kaso manggani nga, nay mabalinto nga sakyanan, nay maipit at least ato makarga. Diba? As a survival yun, as a survivor, and as having survival instinct. Okay. Para in case lang nga na mga ma-stranded, at least makabit-bitag mga 30 katao sa atong baga para di sila ma-stranded. Easy lang. As a Superman. So thank you so much. Kinilingaw-lingaw lang din ang mga pangutan ng mga higala ha. Just to make things light no after the heavy discussions that we had with the committee chairmanship of City Councilor Christopher Guking. So right now,
Any shout out na baka gusto pasalamatan? And Yeah. Go ahead. Magpasalamat ko sa akong asawa nga permi gyud gabantay nga sa kanang I'm on the right path. Gina-check gid permi kung grounded ba ko emotionally, mentally, spiritually, financially og physically. Pasalamat pud ko sa akong office, akong mga staff nga nadia permi para sa ako gapanigurado nga sakto gid tanan lakaw sa akong opisina og sa atong Mayor Lando Clarix. Oy, daghang salamat sa imong pagsalig sa ako, pagsuporta sa ako og sa pagpadayon sa pag nga imo kong giuban sa tanan imong mga lakaw. Sa atong Vice Mayor, atong inahan sa City Council, Vice Mayor Bebot Rodriguez, salamat sa may nga example sa among tanan nga ginasure gid ninyo nga sakto pa among quality sa pagtrabaho kay nagid ka diha permi magtutok sa amo sa atong majority floor leader Ed Cabanlas. Daghang salamat sa imong pag-lead sa atong City Council labi na sa atong mga batan-on para sa ako and then sa atong mga senior city councilors sa ato ang paborito nga Kapitan Kikang. Oy, daghang salamat sa imong alaga gid sa Barangay Carmen nga diha ko lumad og kay Congressman Rufus Rodriguez nga permi pod kapag kitag suporta sa ato og sa Abamen Party List gihapon. And then, gawa sa ana, daghang salamat Jane Abaday, Ma'am Sheila Lumbatan. Yes. Ug sa ato ako ang mga gwapa nga mga maestra sa law school, sa atong Dean Judge Last 10 Hill points na ka ba? Bolyosos, sa akong pinakagwapa nga maigid nga maestra sa Constitution, Kapitana Regina Rodriguez. Yeah. Shout out to Kapitana Abogada And then, Regina Rodriguez. sa ako ang Criminal 1 professor nga favorite yun ako. Grabe na ni nga shout out ba mo pang 10 points sige sa finals. Si Fiscal Marieta Galdo ug sa ako ang StatCon professor, attorney Make sure wala kayo Enriquez. nalimutan, Cons. Wala pa man. Wala Okay, so to keep them updated, para updated to mga higala, do follow the official Facebook page of City Councilor Chris here. It's Bira George Guking, mga higala. So syempre sa mga nananaw sa ato sa live, makita ninyo sa mga profile picture o cover photo para correct nga Facebook page ang inyong ma-follow. So again, daghan kaayong salamat City Councilor George Christopher Guking for your time despite of your busy schedule today. So thank you so much, and most especially usab sa mga nitutok sa ato ang live stream worldwide sa Cagayan de Oro City Information Facebook page ug labi na sab sa ato ang mga listeners over DXCC RMN. So next week atangan na po nato kung kinsa na pod nga miyembro sa 21st City Council ang atong magkauban sa programang ang inyong konseho karon. All the information and update is brought to you under the leadership of City Mayor Lando Clarix Uy with the support of our City Information Officer Jane Adeser and assisted by Sir Ian Fuentes. Kini si Jane Abaday from City Information Office.